Walang legal na batayan. Ito ang diing pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III hinggil sa ideya ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na magkaroon ng isang snap elections na sumasaklaw sa parehong executive at legislative branches kasabay ng paghamong magbitiw sa puwesto ang lahat ng mga opisyal dito. There is no legal or constitutional basis for a framework to do or a framework to do that. So I think it is an opinion of a legislator. So I will leave it at that. Hindi pwedeng gawin yun at the moment. Ayon kay Cayetano, magbibigay ng pagkakataon sa publiko ang naturang eleksyon para sa makabagong simula kasunod ng mga kamakailang kontrobersiya sa katiwalian at maling paggamit ng public funds. Sa pahayag ni SP Soto nitong Lunes, kanyang iginiit na hindi nakasalalay sa pag-reset ng sistemang pampolitika ang pagpapanumbalik ng tiwala ng tao sa gobyerno, kundi sa pagtiyak ng transparency sa pamamahala at pananagutan sa pamamagitan ng sistema ng hustisya. The most important of all is that the judiciary act well. In other words, may mga ma-prosecute, may mga makulong, at may ma-find guilty yung mga guilty. You know, to make sure that those who are guilty are proven so and are sentenced. Palagay ko doon pag nakita ng mga tao na gano'n na nangyayari, malinaw ang paggamit ng pera nila. Diba? Malinaw ang investigasyon. Malinaw din ang resulta ng judiciary. Dagdag pa ng senador, hindi opsyon para sa clean slate ang pagbibitiw ng lahat ng mga nanunungkulan dahil hindi anya ito praktikal at patas. Cannot be an option. What do you do with those who are not guilty? What do you do with those who are newly elected and have no bad records? What do you do with them? Idadamay mo doon sa mga guilty. Pagtitiyak din niya na magiging transparent at accountable ang Senado pagdating sa budget process ng mga ahensya at kagawaran para sa susunod na taon. Kaugnay nito ay nagsalita rin si Palace Press Officer Claire Castro hinggil sa ideyang pagbibitiw ng mga incumbent official at snap election ni Senator Cayetano. Anya isa lamang itong wishful thinking at walang saysay sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa ang ganitong uri ng pamumulitika na ayon pa sa kanya ay isang pansariling interes lamang na hindi nakatutulong sa bayan. Giit pa ni Castro na abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtugon sa mga pangangailangan ng taong bayan, higit lalo sa mga naapektuhan ng kamakailang 6.9 magnitude na lindol at nagdaang mga bagyo. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.